Mga followers, nakikita nyo po kung ano yan. Yan po yung mga pinagbalatan ko, prutas, gulay. Ilagay ko po dito sa isang na to para yung pinagbabadan. Yan po ang idinidilig ko sa mga halaman ko. Yan po yun, hindi na ako naglalagay ng ibang abono. Ito lang po ang ginagamit ko. Lahat po yan organic ang ginagamit ko. So, tsaga lang, kung makakita nyo, iba't ibang klaseng yan, prutas at saka mga gulay na pinagbalatan. Yung tubig na yan, ayaahon ko siya. Yan ang ididilig ko sa mga paso, especially dun sa kapag ikaw ay walang malaking space, yan ang gagamitin ang ginagawa ko. Ito, kagaya po ng ganito, kung makikita nyo, itong pot na yan maliit lang, pero makikita nyo ang katawan ng ng kamatis, napakalaki, di ba? Kasi wala namang pagkukunan ng protein yan kung hindi natin didiligin. So lahat ng mga yan, ang dinidilig ko dyan ay nanggaling doon sa pinagbabadan ko. Kung makikita nyo ang lulusog nila, di ba? Tanggalin natin to. Kailangan tinatanggal natin yan. Yan. Lahat ng mga nakalagay ko sa sa ganyang tanim, yun ang dinidilig ko. Kasi wala namang ibang lupa yan kundi yun lang. So kailangan bigyan natin sila ng protein. Kung makikita nyo, tumataba na ang kanyang mga katawan. Alright, so ito, pinutol ko siya. Yan, tutubo na siya para magsanga siya. Yan ang ginagawa ko sa mga sili. May pantinola na naman tayo. Sibuyas, nilagay ko lang dyan. So pwede ko na ulit i-harvest yan. Yung mga laman yan, mawulaklak na eh. Ito yung mga punla ko na na okra. Yan. Pero na uli siya, may tumutubo na uli siya. Yan. Kasi natin yung nauli natin yung mga yan. So ito naman yung tinanim natin na green peas. Yan yan ang mga puno nila. Yan. Pero may mga bunga na siya. Yan green peas. Titsaro. May panlagay na tayo sa may panggulay. Yan ang mga bulaklak na yan. Yan na po yung ang aking bunga niya. So ang tinanim ko lang, nagtry lang ako. Ilang puno lang yan. So madali din siyang buhayin. Yan daming sambunga, nakakatawa. So nag-umpisa na po ulit tayo magtanim. So ilan po na lang, 1, 2, 5, 10 na puno lang yan. Kailangan siya may kakabagan na ganyan. Itong mga tuyo na yan, mga laser pa yan, ampalaya. Pero nagpatubo na ulit tayo ng ampalaya. Ito naman yung tanim kong sa gilid ng bahay dito sa may po yan, kulay purple ng mustasa. Yan. Magdadahon na po siya. Mustasa, sarap sa sinigang. Ito naman yung bagong tanim ko na talong. Yan talong. And then tong na yan, may bulaklak na yan, last year pa yan. So pinutol ko siya ngayon. Yan, dumahan na ulit. So mag-isa lang siya magbunga. At ito yung mataas na yun, malunggay. Yan, bagong tanim ko. Ito naman yung ating lemongrass. Nung pinutulang ko siya nung malamig, nilagay ko sa freezer. So until now may nagagamit pa ako, and then ngayon nag-start na ulit siya. Yan, ganda, di ba? Maganda po yan, lemongrass. Papaya. Yan, may tanim ako. Ito, yung malunggay. Pinutol natin ito. Yan. Ngayon, tumutubo na siya. So maliliit lang itong space ng inaanohan ko dito, tinataniman. So yan yung ating sayote. Last year tinanim ko yan, nagtubo siya ng panibago.
Pero lagi ko siyang iniiwanan siya ng ano, ng hose na maliit para lagi may tubig. Maliit lang ang open niya. Ganda na. Bubunga na siya. Yan o. Diba? Kaya bubulaklak na siya. Ito nga sa dapat pala yun. Sa ilaw. Nice. Yan po, isang puno ko ng sayote. Laki ng puno ng aking patani. Kasi last year pa yan. Ngayon, mag-i-start na ulit siyang bumunga. Nagbubulaklak na siya. Yun. Yan, may bunga na siyang isa. Ano po yan ha? Last year pa yan. So, nung nagtag lamig, namatay po siya. Nalis yung mga dahon.